Yung may 2,000, naging 4,000 because he used that with wisdom. Kaya sa buhay natin, ano yung meron tayo, gamitin natin ang wisdom na nanggagaling sa Diyos. Kung ano ang nais ng Panginoon, malalaman po natin. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Obedience also brings wisdom. Prayer and submission to the Lord brings wisdom. Humility brings wisdom. Ang dami pong paraan para we can gain wisdom. If we pray, we ask for wisdom. James 1:5, He is generous. Diba? He will give us wisdom. Lord, ano po yung mga meron ako, Lord? Gusto ko pong gamitin to. Tulungan niyo pa ako, Panginoon, kung paano ko ito magagamit sa iyong kaharian. Okay? Letter D. We are responsible to become all that God has made it possible for us to become in Christ. So ano po yung pagkatawag ng Diyos sa atin? Binigay na ni Lord lahat ng mga kailangan natin. All the things that we need. The talents, the strength, even the time para magawa po yung pinapagawa ng Diyos. Ibinigay na yan sa atin. Ang kailangan lang natin gawin, gamitan natin ng wisdom. We are responsible. Letter E, ano pang truth? Makikita natin dyan. Even though God does not appear, be giving a direct oversight to what we are doing, there will be a day of reckoning or accountability. Ano pong ibig sabihin nito? There will be a day of reckoning and accountability. Kahit na po hindi laging nagbibigay si Lord ng, alam mo yon, siyempre binigay niya yung talent, diba? Umalis siya eh. Diba? Tapos wala nang masyadong instruction. Hindi na masyadong binigyan ng guidance. Hindi siya nagpadala ng someone o ito gagawin nyo. Wala nang ganun. Kahit na po hindi gawin nyo ng Panginoon, alam natin sa ating puso, sa ating isipan na kung ano yung binigay sa atin ng Lord, babalik siya at meron po tayong accountability. Tatanungin tayo sa mga bagay na pinaggagawa natin habang tayo ay nasa lupa. So, wala pong makakatakas. So, kaya alam nyo yung truth mga kapatid, salamat sa banal na espiritu, no? Kahit hindi ko po nakikita, kahit hindi nakikita ng mga kapatiran, kahit wala pong nakakakita sa church, ang paglilingkod natin, ang pagsusumikap nating mapaglingkuran ng Diyos, siya mismo ang mag-a-account niyan sa atin. Dito sa mundo may mga accountability partners tayo eh. Pero time will come, sasabihin ng Panginoon yung mga ginawa natin kahit hindi nakita ng iba. Anak, ginawa mo to, nakita ko to And it will be connected sa letter F. The industrious will be rewarded by the Lord. Amen. Bibigyan ng Panginoon ng reward ang mga masisipag. Yung mga naglilingkod, yung may 5,000 naging 10,000. Yung 2,000 naging 4,000. Same. Well done, my good and faithful, mabuti at tapat na lingkod. Come and enjoy the Master's happiness. So yung reward ng 5,000, di ba? Doon sa 2,000, may kanya-kanya silang reward. Pero ang Panginoon mismo ang magbibigay niyan. Ito na, sa may 1,000, letter G. Anong truth matatagpuan po natin dito? The wicked and slothful will be judged by the Lord. The wicked and the slothful will be judged by the Lord. Anong sabi po sa Tagalog, Sister Cheng? Sabi ng Panginoon sa isa na nagtago. Anong sabi niya? Ano raw sabi ng Lord? Nako, masama. Masama at tamad. So yun yung wicked, masama ka. Kasi alam mo na pala yung dapat mong gawin, hindi mo ginawa. Kasalanan yun, we miss the mark. Tamad, di ba? Hindi man lang ibinigay sa bangko. So yung mga tao na yan, they will be judged by the Lord. And last, Matthew 25, anong truth? Faithfulness over natural. Material things will qualify us for true spiritual riches.
faithfulness over natural, material things will qualify us for true spiritual riches. So, hindi lamang po yung faithfulness sa mga material na bagay ang reward niyan, material na bagay. Hindi lamang yun. Tandaan ninyo, pagkakatiwalaan din tayo ng Lord ng tunay na kayamanan. Kaya ano yung mga material na bagay na ibinagkatiwala sa atin ng Lord? Yung ginagawa natin sa simbahan, our talents, our finances, our body. Alam nyo, pag naging tapat tayo dito, kakatiwalaan tayo ng Lord ng mga spiritual na kayamanan. So, hindi lamang po material, hindi lamang physical, maging spiritual na kayamanan ay pagkakatiwala ng ating Panginoon. Number 7, what kinds of questions should believers ask themselves in this area of stewardship? So when it comes to managers, ano yung tatanungin natin sa ating sarili? Number 1, letter A, do I daily acknowledge that all I have belongs to God? Sigurado doon, wala na po ba tayong entitlement? Akin to eh. Sa amin to eh. Pinaghirapan ko to eh. Ako bumili nito eh. Akin to eh. May mga ganun pa ba tayo sa buhay natin? I hope and pray wala na. Lahat ng meron tayo. Lahat ng meron ako. Kay Lord yan. Manager lang ako. Tinatanggap niyo po ba yung katotohanan na yun? Amen. Amen. May pagmamayari ba tayo dito, mga kapatid? Wala po. Wala po. Yung, paano pag sinabi mo, my body, my choice? Nasa katotohanan ka ba? Wala ka sa katotohanan. Sapagkat hindi mo yan katawan. Oras ko to eh. Ako nang baala dito sa kung anong gusto kong gawin. Hindi mo rin sariling oras yan. Sapagkat pag sinabi ni Lord, stop ka na. Wala nang magagawa. Anak ko, alam niyo, kahit sa mga anak natin eh. Hindi, anak ko yan. Akong bahala yan. Anak ko yan. Alam niyo bang pinagkatiwala lang din ng Lord yung mga anak natin? Buhay ko to, talent ko to, ministry ko to. Hindi. Lahat ng meron tayo. Piniram lang. Pinamamanage lang sa atin ng Lord. Kahit sasakyan, bahay, yung laman ng bangko, mga gadget natin. Lahat. Lahat yan kay Lord. Amen po ba yun, mga kapatid? Lahat kay Lord. Amen. 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 So pag Amen. kung sinasabi natin lahat ng meron tayo, kay Lord yan ha. Pag sinabi ni Lord, anak, gagamitin ko yan. Wala tayong ibang sagot kundi, sige po, Lord, sa'yo naman to eh. Amen! Di ba? Wow, Amen. Lord. Sasabihin Lord, anak, yung katawan mo, yung maganda, yung pinagaling kita. Di ba? May kailangan akong gawin. Wala akong ikaw ang gusto kong gumawa nun. Ano lang sasabihin natin? Sige po, Lord. Yes, Lord. Sige po, Lord. Papalakasin mo naman ako eh. Di ba? Sabi ng Lord, anak, kailangan ng sasakyan. Kailangan ng ganito, kailangan ng tulong. Paggamit mo yan. Po, Lord, sa iyo naman to eh. Amen, praise God. I pray that we will have that kind of heart as good stewards, Lord. Psalm 90, pag binasa nyo yan, alam niyo yan, nasa ako ngayon sa devotion ko. Napaka I was really, Sis Lola, pakibasa nga. Psalm 90 po. 90. Binasa ko rin yan kay Mami Ading at Daddy Long. Yeah. Verse 3 and hanggang 4. Psalm 90, verse 3 hanggang 4. Sige po. Psalm 3, verse 9. 3, 90, Opo. 90, verse 3 and 4. Sabi po dito, yung taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos.
Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw sa mata mo. Amen. Panginoon, isang kisap mata lang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumadaan. Amen. Yeah. Diba? Ang Amen. ganda. Amen. Lord, tandaan niyo sa taong nagmamalaki, sa alabok tayo galing. Pag sinabi ni Lord, bumababalik ka na sa alabok, wala ka nang magagawa. Iiwanan mo lahat yan. Sige, anong ipagmamalaki natin? Hindi pa ba natin yan papagamit sa Lord? Sabi niya, siya ang nagdedesisyon eh. Pag sinabi niya, babalik ka na sa alabok, wala na, tapos na. Dapat tayong hindi magmalaki. Lahat ng meron tayo, kay Lord yan. I pray, magkaroon tayo ng ganitong understanding, kapatid. Na Lord, sa alabok kami galing. Meron ba kayong pinagmalaki na alabok? Wala namang, ito, alabok to, lalagay to, the best na alabok to. Wala. Hihipan lang ng hangin yun. Mawawala ka na sa mundo. Kaya yung oras natin, lakas, buhay. Habang nandito tayo ba? Sinabi ng Lord, anak, gamitin mo yan. Gamitin natin. Pangalawa po, letter B. Do I seek God's approval above man's approval in the lifestyle that I lead? Alam niyo, sa pagiging good manager, ano bang hinihiling nating approval? Sino ba ang piniplease natin? Ang Diyos ba o ang tao? Minsan kasi kaya hindi tayo makapaglingkod ng buong puso kasi gusto nating ma-please mga tao eh. Sa lifestyle natin, dapat makita ko ng mga tao, ganito, ganyan. Dapat ma-maintain ko to kasi ito yung status na gusto ko makita ng mga tao. We are serving an audience of one. Diyos lamang po. Baliwala lahat ng palakpak ng tao. Kung hindi naman hindi naman nalulugod ang Diyos sa iyo. Baliwala yan. Kaya po sa paglilingkod natin, ano tayo mga kapatid? Let us be God pleasers. Dapat ang ating intention, motivation, Lord, gusto kitang pasayahin eh. Gusto kitang luwalhatiin. Alam niyo yun, nung nag-share ako nung Sunday, siyempre galing tayong meeting, galing fellowship, bumiyahe, medyo malapit lang naman sa Taguig. Pagod na rin ako, kumakanta kami, namamalat na ako. Pero alam mo, kasi may mga kasama tayo na marami tayong kasama, mga males, nandiyan sila. Meron talagang lakas nung call nung Holy Spirit. May kasi mga matatanda doon. Sinabi ni Lord, wag mong papakawalan yan. Wag mong papakawalan yan. Alam mo yung banal na espiritu na kahit pagod ka na, kailangan niyang marinig yan. Diba? So alam mo yung tapang ng espiritu na meron tayo. Yung tatanungin mo, di ba? Hindi ko po hahayaan. Lilipas po ang Pasko eh. Lilipas po ang Pasko. Pero hindi pwedeng lumipas ang araw na ito na hindi mo mamarinig ang magandang balita. Sigurado ka na ba na sa langit ang punta niyo po? Gagawin mo yun, mapahiya ka man o hindi. Maging offending man sa tao o hindi, okay lang. Tapang hindi mo naman kakilala yun. Bakit? Kasi sabi ni Lord huwag mo papakawalan yan. Kailangan mong i-share yan. I-share yung gospel. I really want to please the Lord. And through that, alam ko naranasan nyo na yon. Na kapag nasunod mo yung pinapagawa ng Lord, ikaw na yung pinakamasaya. Kompleto na yung buong araw mo. Amen? Amen. Oo, Amen. totoo yun. Pag sinabi ni Lord, ipag-pray mo yan, patanggapin mo yan. Lord, paano? Pero gagawin mo di ba? Hindi mo naisipin yung reputasyon mo. Meron naman dun isa na sobra nilang busy.
Kasi nakapasa siya ng parang bar ba yun? Naging na siya, license na siya na nutritionist Pero alam mo yun, hindi pa rin puwede na kahit na mapahiya kapatid, okey lang sa'kin mapahiya. Basta hindi ako mapahiya sa Diyos ko. Shinare ko pa rin si Lord. Kahit nagsasaya kayo, oo, nakapasa ka. Pero ang tanong ko sa'yo, sigurado ka na ba sa buhay na walang hanggan? Puwede ka kasi nakapasa dito, 'no? Ang tanong ko alam galing ng Holy Spirit 'no, hindi naman tayo talagang aral na magaling na matalino. Pero may mga tanong na binibitawan sa pamamagitan ng Espiritu, hindi ako yun, Sabi ko dietitian siya, Sabi niya kasi ganito, opo kasi ang pagkain talagang nape-prevent niyan yung mga sakit, nagpapagaling yung pagkain, Tama naman siya 'di ba? Food is medicine. Alam mo sabi ng Espiritu sa kanya, pero alam mo kapatid, meron pa rin tayong sakit na hindi kayang pagalingin ng kahit ano, Kahit pagkain hindi mapagaling, Alam mo na-curious siya, Talaga? Ano yun? 'Di ba? Yun ang karunungan galing sa Diyos, Sabi ko, alam mo kung ano? Yung walang lunas na sakit, kamatayan. Because we do that kahit mapahiya, kahit ano bang tawag nun, magmukha tayong weirdo. Alam niyo ba yun mga kapatid, proud na blessed ako sa share a home natin. Alam niyo kung bakit? Kahit umaambon, kahit ang lalaki ng mga payong natin, ang dami namin, isang grupo tayo doon, ano kaya iniisip ng mga tao? Hindi namin iniisip yun. Ang iniisip natin, makapag-share tayo ng magandang balita. Amen! Diba? Amen. Okay lang yun. Amen. Maambunan ka, Amen. mapaos ka, basta. Kahit ano isipin nyo. Pahiyaman ako, hindi, okay lang. Basta susundin ko si Lord. Hindi naman palakpak hindi naman para maging sa mga tao kundi para kay Lord. Kasi sayang yung time, sayang yung opportunity nandun na So ayun, gamitin natin. Letter C, do I use my time, talents, abilities, and finances in a way that would bring glory to God? Usapan natin yan sa oras. Nagbibigay ba tayo ng glory kay Lord sa ating oras? Hindi naman ibig sabihin lagi ka lang magbabasa ng Bible, Hindi, alam mo yun mahalin natin yung purpose ng Lord sa bawat oras na binibigay sa atin ng Lord, 'no. Basta, ah, na-share ko nga po, gusto ko rin ulit i-share sa inyo, maging liwanag tayo ngayong Pasko. Maraming tao nakasimangot, hindi na sila excited, kasi ang dami ng Christmas party, ang dami ng regalo, ang dami ng gastos. Ba't malungkot? Bakit parang stress na? Parang iniisip na sana lumipas na lang 'tong Pasko. Alam niyo kung bakit? Kasi yung oras nila wala talagang purpose. They are celebrating for the wrong reasons. They're celebrating because of parties, andiyan ang games, hindi naman masama yan. Pero alam niyo lahat ng Christmas party gawin natin yung opportunity in sharing the gospel. Lahat ng mga reunion gawin natin yung opportunity, i-share natin yung magandang balita. Alam mo yung lahat ng meetings, lahat ng parties, teka makakapag-share ako dito. Ganun yun. So ibig sabihin lahat may dahilan. Nagagamit mo yung oras, bawat pagkakataon. Your time. May mga kamag-anak kayo na makikita nyo muli, magre-reunion kayo. Mga classmate nyo, hello! Let us be good managers, talents, abilities, finances. Let them bring glory to God. Letter D, am I contributing to the extension of the kingdom of God by the use of all that I have? Yun nga po, no? Hindi naman ibig sabihin, pag narinig natin yung ministry, di ba? Contribution sa kingdom ng Lord, hindi naman lagi yung preaching, Hindi naman yan lagi giving. May kanya-kanya din tayong gifts. May mga kanya-kanya po tayong pwedeng gawin na hindi kayang gawin ng iba. So ano po yun? Gamitin natin. For example, di ba, tayo may sasakyan. Paggamit natin, mag-drive tayo, ihatid natin si ganito. Ipagluto si ganito.
Di ba? Kasi ano yan advancement of the kingdom of God. Sabi nga namin si Sister Cyril kasi may mga time na nandito siya sa amin. Sabi namin sa kanya, "Sis, alam mo, ang ginagawa mo hindi mo ginagawa para sa amin bilang mga tao. Kasi 'pag nandito ka sa amin, sa bahay ka na, nakapaglinis ka, nasa-save din yung time namin. Nagkakaroon kami ng maraming time na magawa yung mga mas importante pa. At yung mga ginagawa mo ay isang malaking contribution in the kingdom of God." Nung Sunday lamang po 'di ba? O kung may mga kapatiran tayo naglilinis, nagwawalis, nagse-set up, 'di ba, nag-aayos ng upuan, nag-aayos ng basura, na hindi niyo na kailangan gawin kasi nagmi-meeting tayo. Hindi ba nakaka-contribute po sila sa kingdom ni Lord? Amen po? Amen. 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 Tama isipin niyo sa kids church. Amen. O actually ito lang yung ushering ng kids church Nahihipo ako teacher, 'pag si teacher pa ang magdadala sa CR, 'di ba dapat nagtuturo na siya. Hindi, kahit yung mismong pagle-lead mo dun, pagsasaway mo sa mga bata, kasama po yun. Ginagamit mo kung ano yung meron ka. Last, finally, am I managing the affairs of my life? Affairs of my life in such a way that it will be easy for God to say to me, "Well done, you good and faithful servant." Pag pinag-usapan po yung yung affairs of our life, ibig sabihin ito yung mga ginagawa natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi lamang po ito sa ministry, sa lahat ng ibinigay sa atin ng Lord. Every affairs, every area, financially, relationship, family, parenting, marriage, husband and wife, roles in your marriage. Lahat po yan, we will have an account before the Lord. And in conclusion, Christian stewardship describes the position and responsibility of the Christian to manage or administer as a steward for God the things that God has committed to him in his life. Kung ano po yung ibinigay sa inyo ng Diyos sa atin, yun lang po yung i-account niya. We are not our own. Ulitin ko po, hindi natin pagmamayari ang sarili natin. Hiram lang lahat ng ito. Jesus Christ has bought us at an infinite cost. We are bought by the blood of Jesus. We belong completely to Him. Everything we do in life should reflect this fact. Lahat ng ginagawa natin, napi-please yung may-ari sa atin. Every person is endowed with a free will, a choice, ibig sabihin po nun, and can choose to return to God that which belongs to Him, or He can withhold from Him that which is rightfully His. Nasa atin nga daw po yung pagdidesisyon, piliin kung ibibigay ba natin ang para sa Diyos sapagkat sa Kanya yun o hindi natin ibibigay ang para sa Diyos. Let us all prove to be good stewards of the manifold grace of God. Sis Novi, pakibasa 1 Peter 4 verse 10. Bilang mabubuting katiwala. Sige kapatid, as we finish. Amen. Ang sabi po dito, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Hallelujah. Amen. Tulungan mo kami nawa, Panginoon, to acknowledge that everything we have belongs from you. We are just dust, Lord. Huwag kaming magmalaki na kaya na namin ang aming sarili, pagmamay-ari namin ng mga bagay-bagay.
Give us a humble heart that acknowledge that you own everything. You own everything, Lord. And right now, all the things that we have, family, finances, ministry, talents, abilities, hallelujah, Lord, let us use it for your glory. Let us use it, Lord, in contribution to the advancement of your kingdom para marami makarinig ng salita mo. Para marami ang maligtas sa pamamagitan ng mga bagay na meron kami. Lord, as leaders of this church, tulungan niyo po kami lagi na maging mabuting katiwala. Gagamitin lahat ng meron kami para sa iyong kaharian at kaluwalhatian. Alisin niyo, Lord, sa puso't isipan namin that we deserve these things in our life, that we are entitled to these things. No, Lord, everything we have is just because of your grace. Everything we have, Lord, it's because of your goodness. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa kagandahang loob mo. At ngayon, niligtas mo kami. Nandito pa kami sa lupa. Darating ang panahon. Magsusulit kami sa iyo. Lord, I pray that we will be called good and faithful servants. That we have done a good work in your kingdom. Huwag nawa kaming maging tamad at mas